Ang Batang Tamad. Noon, meron isang bata na ang pangalan ay Miguel. Isa siyang normal na 30 taong gulang na bata. Madaming kaibigan at kasapi sa mga magtatapos sa mababang paaralan ng Ateneo. Ngunit, pagdating sa pag-aaral, ay sobrang tamad niya. Lahat ay gagawin niya bago siya mag-aaral. Habang nasa eskwelahan siya, imbis na kumopya ng mga leksyon, ay nag-iingay na lang siya o di kaya natutulog na lang siya. Kaya tuloy, ang nangyayari sa kanya ay napapagalitan siya ng guro at nasisermonan. Pagkatapos naman ng klase, pagka-uwi niya, imbis na mag-aral muna siya, ay agad-agad siya naglalaro ng PS3 o di kaya diretso sa harap ng computer at mag-online at makikipag-usap sa mga kanyang kaibigan. Kung hindi naman siya makakapaglaro ng PS3 o kaya computer, ay lalabas na lang siya at maghahanap ng kaibigan para maglaro ng basketball. Noong isang araw, parang normal na araw lamang, pagka-uwi niya, ay agad siyang kinausap ng kanyang kapatid. At ang sabi ng kanyang kapatid ay, "Miguel, mag-aral ka muna bago ka lumabas o di kaya maglaro ng computer. Alalahanin mo, magsisimula na ang ika-4 na quarter at huling tsansa mo na to para pumasa." Mamaya ka na, kuya. Tinatawag na ako ng mga kaibigan ko para maglaro ng basketball. Yon ang sabi ni Miguel, at dahil walang pakialam si Miguel, ay hindi niya narinig ang sinabi ng kanyang mas nakakatandang kapatid at agad-agad siyang lumabas ng bahay bago matapos ang sinabi ng kanyang kuya. Pagkatapos ng isang linggo, ay hindi pa din nagbabago si Miguel. Hanggat ngayon, ayaw pa din niya mag-aral ng kahit ano. Pagkatapos ng klase ng susunod na araw na yon, bago siya umalis, ay agad siyang tinawag at kinausap ng kanyang guro. Pagkatawag sa kanya ng kanyang guro, ay pinaupo muna siya dahil seryosong bagay ang kanilang papag-usapan. At ang sabi ng kanyang guro ay, "Miguel, last quarter mo na to. At pag hindi ka pa magbago, ay babagsak ka. At hindi ka napapasa ng ika-7 baitang." Gulat na gulat si Miguel sa kanyang narinig. At wala siyang masabi. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang pakiramdam. Kung malulungkot man siya, mawawalan ng pag-asa, o maiinis. Pagka-uwi niya nung araw na yon, sa sobrang gulat niya, ay milagro. Hindi man lang siya naglaro ng computer o lumabas para maglaro ng basketball. Bago man siya umakyat sa kanyang kwarto, ay pinaupo muna siya ng sandali ng kanyang kuya at ng kanyang tatay. Sabi muna ng kanyang tatay, "Anak, alam namin na kinausap ka ng iyong guro tungkol sa grado mo sa eskwelahan. Gusto lang namin ulit ipaalala sa iyo na huling pagkakataon mo na to para makapasa at para magtapos. Dahil sa dulo ay ginagawa mo ito hindi para sa amin, hindi para sa kuya mo, hindi para sa sarili mo." Pagkatapos nun ay tahimik na tahimik pa rin si Miguel. At imbis na lumabas, ay umakyat na lamang siya sa kwarto niya na walang sinasabi at natulog na. Pagkabalik ni Miguel sa klase ng susunod na linggo, ay nagulat din ang kanyang mga guro at natuwa. Dahil hindi na siya natutulog sa klase at kumukopya na siya ng mga leksyon. Sumasagot pa sa mga tanong ng guro. Pagkatapos ng huling markahan na yon, pagkalabas ng mga marka ni Miguel, ay laking tuwa niya at sobrang taas ng mga marka niya at nalaman pa niya na papasa siya at magtatapos siya sa taon na yun. Pagka-uwi naman ni Miguel sa kanyang bahay, ay agad-agad siya nagpasalamat sa kanyang tatay. Laking tuwa din ng kanyang tatay at buong pamilya nang marinig nila ang balita. At yun ang kwento ng Batang Tamad.